Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kaniyang kalooban. Yamang alam nating diringgin nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Kung makita ninuman na ang kaniyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kaniyang pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaaring anhin ng diablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos, at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kaniyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakaganda ang narinig natin. Alam nating ibibigay ng anak ng Diyos ang anumang hingi natin na naaayon sa kaniyang kalooban. Dahil sa pananalig na ito, hindi tayo nagdadalawang isip na lumapit sa Kanya. May tiwala tayo sa Kanya. Hindi tayo lumalapit sa isang iba sa atin kapag tayo lumalapit kay Jesus. Lumalapit tayo sa ating kapwa. Pero kung humihingi tayo sa anak ng Diyos, siguraduhin natin ang hinihingi natin ay naaayon sa Kanyang kalooban. Hindi tayo hihingi ng basta-basta ano, lalo na hindi tayo hihingi ng alam natin na masama. Kaya hangarin natin ang mabuti. Hindi ba sinabi ni Jesus, "Seek first the kingdom of God, and all you need will be given to you." Kung naaayon sa paghahari ng Diyos ang hinihingi natin, ibibigay yan ng Diyos. Sinabi din sa atin na may 2 uri ng kasalanan. Kasalanan na humahantong sa kamatayang spiritual, at kasalanang hindi humahantong sa kamatayang spiritual. Maihahambing natin ito sa sugat sa katawan. May sugat na nagdadala ng kamatayan o nakamamatay, at may sugat na hindi nakamamatay. Ang sugat na hindi nakamamatay ay maaaring gamutin ng sarili, self-medication.
Pero sa sugat na nakamamatay, kailangan dalhin agad sa ospital. Ang kasalanang hindi nakamamatay ay kilala natin na venial sin. Ito ay napapatawad sa ating pagdadasal, sa ating pagsasakripisyo, sa ating mga mabubuting gawa. Pero ang kasalanan na kamamatay, ang mortal sin, ito'y kailangan na pagsisisi at dinadala natin sa pari upang ikumpisal. Dahil sa ito ay mortal sin na kamamatay, kaagad natin itong tanggalin, gamutin, kaagad natin itong ikumpisal. Huwag natin itong patagalin sa ating puso. Sikapin din natin na hindi manatili sa kasalanan. Kahit na sa venial sin o kasalanang hindi nakamamatay. Kahit na sabihin natin na maliit lang ang kasalanan na yan ay masama pa rin. At dahil sa masama, yan ay nakakasama sa atin. May hahambing natin ito sa sugat na maliit lang. Hindi nakamamatay, pero masakit pa rin kahit yan ay sugat na maliit at baka pa magka-impeksyon. Magpatawad tayo. Magpasalamat tayo sa banal na kasulatan na ipinauunawa sa atin ang mga bagay na espiritual. Huwag lang natin pansinin ang mga bagay na material. Ito'y madali mapansin sapagkat ito'y nakikita natin. Nararamdaman natin. Kaya nakikita natin ang sugat, ang dumi ng katawan, ang kakulangan ng pagkain. Pero ang mga bagay ng kaluluwa ay madalas hindi napapansin kasi hindi nga natin ito nakikita. Ang salita ng Diyos sa Biblia ay nagpapaunawa sa atin sa mga ito kasi kahit na ito hindi nakikita, yan ay bahagi pa rin ng ating buhay. Yan ay isang realidad. Sana pakinggan, paniwalaan at unawain natin ang mga espiritual na mga bagay. Ito'y sa ikabubuti natin. Salamat, Jesus, at ikaw ay naparito upang ipaunawa at ipakilala sa amin ang tunay na Diyos at paano kami makalalapit sa Kanya. Salamat sa pagtanggal ng kasalanan na humihiwalay sa amin sa Diyos. Sa tulong ng iyong Espiritu, bigyan mo kami ng lakas na iwasan ang anumang gawain na hindi matuwid, ang anumang kasalanan, kahit na maliit na kasalanan lamang. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.